Madalas ka bang ma-stress sa dami ng gawain? Yung tipong di mo na alam kung anong uunahin. Hi! Ako nga pala si Astrid Rosales, isang nanay, asawa, at empleyado. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga effective strategies para mas maging productive at ma-manage natin ng tama ang ating oras. Nung bata pa lang ako, parang ang gaan lang ng buhay. Papasok ka lang sa school, maglalaro, mag-aaral, hanggang graduate. Pero nung nag-start na ako magtrabaho at medyo nagpatong-patong na yung mga responsibilities, umabot din sa point na di ko na alam kung paano i-handle, kung anong uunahin. Mahilig kasi ako noon sa manana habit. Yung kung kailan deadline na, doon pa lang gagawin yung mga trabaho. So, ang resulta, stress, anxiety, at burnout. Di naman naging madali. Pero habang nagmamature, ay sinubukan ko ang iba't ibang strategies para ma-overcome ito. Kaya, importante na may system tayo kung paano natin hahati-hatiin ang ating oras sa mga bagay na kailangang tapusin. Tip number 1. Declutter your workspace. Di natin namamalayan na ang kalat sa paligid natin ay nakakaapekto ng ating productivity at focus. I-discard ang mga bagay na hindi na kailangan at i-organize ang iyong desk para mas maging magaan ang araw mo. Tip number 2. Set SMART goals. Ano nga ba ang SMART? Ito ay specific, measurable, attainable, realistic, at time-bound. Kung may SMART goals ka, mas madali mong matutukoy kung anong gagawin at kung paano mo ito matatapos sa tamang oras. So for example, instead of saying na gusto kong mag-ipon ng pera, gawin mong SMART goal. Maghahanap ako ng 2 freelance project within this week na may at least 5,000 na kita. Ikatlong tip, create a to-do list. Isang paraan para mas maging organized at hindi tayo maligaw sa ating mga tasks is by writing them down. Gumawa ka ng checklist sa mga bagay na dapat mong gawin within the day. Di ba nakaka-satisfy kapag meron kang nag-check or nababawasan ng mga tasks sa listahan? Tip number 4, prioritize. Use the Eisenhower Matrix. Simula nang ma-discover ko ang Eisenhower Matrix, nabawasan na yung pagiging overwhelmed ko sa mga gawain. Para sa mga hindi pa nakakarinig kung ano ang Eisenhower Matrix, isa itong simple pero powerful tool na ginamit ni US President Dwight Eisenhower para mag-prioritize ng mga tasks. Ang matrix na ito ay may 4 na quadrants. Number 1, important and urgent, mga tasks na kailangan gawin agad. Number 2, important but not urgent, mga tasks na mahalaga pero hindi naman kailangan ng immediate action. Number 3, not important but urgent, mga tasks na kailangan gawin pero hindi naman ganun kaimportante. At number 4, not important and not urgent, mga tasks na hindi mahalaga at pwede nating ipagpaliban. Sa first quadrant, ang important and urgent, dito mo ilalagay ang mga bagay or mga gawain na kailangan mong tugunan kaagad. So for example, mga deadline sa trabaho, or due date mo sa bill, or iba pang mga urgent na kailangan mong matugunan. Next is important but not urgent quadrant. Dito mo ilalagay yung mga tasks na mahalaga pero may flexibility. For example, may mga activities ka na hindi naman urgent pero in the long run, malaki ang impact sa buhay mo. Sa not urgent but important quadrant, halimbawa yung mga tasks na pwede mong i-delegate sa iba at yung mga bagay na may deadlines na hindi naman masyadong aligned sa iyong long-term goals. At ang fourth quadrant ay not important and not urgent.
Dito ang mga tasks na walang masyadong halaga at hindi mo naman dapat gawin agad-agad. Ang matrix na ito ay maaaring gamitin ng kahit na sino, pwedeng estudyante, entrepreneur, or empleyado, para mas alam mo kung ano ang iyong ipaprioritize. Ikalimang tip, Pomodoro Technique. Ang Pomodoro ay isang time management method kung saan magtatrabaho ka ng 25 minutes at pagkatapos, magpapahinga ka ng 5 minutes. Repeat this cycle until makatapos ka ng ilang sets, and then take a longer break. Effective ito para hindi ka ma-burnout at makapag-focus ka ng maayos. Number 6, time-saving techniques. Para makatipid ka sa oras, pwede mong gamitin ang iba't ibang time-saving techniques. Meal planning. Iwasan yung last-minute stress sa pagkain by planning your meals for the week. Grocery list. Gamitin ang grocery list para hindi ka maligaw sa supermarket. Makakatipid ka ng oras at pera. Daily routine list. Structure ang araw mo by having a daily routine. Hindi mo na kailangang mag-isip kung anong susunod mong gagawin dahil nakaschedule na ang lahat. Ikapitong tip, time blocking. Dito, ibablock mo ang iyong oras para sa iyong specific task. Hindi pwedeng mag-overlap. You'll be surprised on how much you can accomplish when you block out your time properly. Number 8, prepare your stuff the night before. Mas mainam na ihanda mo na ang iyong gagamitin at susuotin the night before ng iyong lakad or ng iyong trabaho. Para sa umaga, hindi ka na magmamadali and you'll start your day on a good note. Number 9, use organization apps. Dati, mahilig akong magsulat sa papel ng mga reminders. Pero tendency is, madali itong mawala or minsan nakakalimutan kong dalhin. Kaya di ko agad nasusulat kung anong nasa isip ko. Lately, na-discover ko na mas effective pala sa akin ang gumamit ng apps to stay on track. Personally, ang ginagamit kong apps ay Google Calendar para sa aking monthly schedules, Me Plus app para sa aking daily routine, at Focus Matrix para sa aking mga to-do list. Marami pang apps ang pwede mong ma-download ng libre, kaya explore ka lang online. At panghuling tip ay review and reflect. At the end of the day, take a few minutes to look back on what you've accomplished. Pwedeng mag-journal ka or just think about what worked, what didn't, and what to improve tomorrow. So there you have it. I hope that these time management strategies will help you become more productive and less stressed. Subukan mo lang. Sama-sama nating improve ang ating sarili. Kung may additional time management tip ka pa, mag-comment lang sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Again, stay productive and live life in full bloom. Thank you. See you on my next vlog.